Praise the Lord, glory to God. Bago sa ating mga pagbabasa, tayo muna ay sumandali manalangin. Glory to God. Ama naming Diyos na mga pagkakas sa lahat. Sa mga pagkakataong ito, patuloy na pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga pagpupulong ng mga salita. Tulungan mo ng bawat isa sa amin na ito'y aming maunawaan at may sa puso upang higit kaming tumatag sa aming mga pananampaglilingkod sa iyo. Tulungan mo rin po ang pagbabasa ng bawat mga kapatid. Lord, ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Makipagbukas po kayo sa akin sa mga awit, chapter 11 hanggang chapter 20. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay kanlungan sa Pangulong Manunugtog. Ang awit ni David. Praise God. Sa Panginoon ay nanganganlong ako. Ano't iyong sinasabi sa aking kaluluwa? Tumakas ka na gaya ng isang ibon sa iyong bundok, sapagkat narito binalantok ng masama ang busog. Kanilang inihanda ang kanilang palaso sa pagting upang kanilang mapahilagpos sa kadiliman ang matuwid na sa puso. Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid ang mga anak ng mga tao. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ngunit ang masama at ang umiibig ng pagdadahas ay kinapupuutan ng kanyang kaluluwa. Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asupre, at nag-aalab na hangin ay nagiging bahagi ng kanilang saro. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katwiran, minasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Ang Panginoon ay tulong laban sa masama, sa Pangulong Manunugtog. Itinugma sa Seminet awit ni David, chapter 12. Tumulong ka, Panginoon, sapagkat ang banal na tao ay nalilipol, sapagkat nakukulang ng tapat sa gitna ng mga anak ng mga tao. Sila ay nangagsalitaan bawat isa ng kabulaanan sa kani-kaniyang kapwa na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nagsasalita. Ihiwal ng Panginoon ang lahat ng mga manuyang labi, ang dilay nagsasalita ng mga dakilang bagay. Na nagsisipagsabi sa pamamagitan ng aming dila ay nagsisipanaig kami. Ang aming mga labi ay aming sarili. Sino ang Panginoon sa amin? Dahil sa pagsamsam sa dukha, dahil sa buntong hininga ng mapagkailangan. Titindig nga ako, sabi ng Panginoon, ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang pinagmimithian. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dalisay. Iyong ingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Ang masama ay naggala saat saan man, pagka ang kapariwaraan ay natataas sa gitna ng mga anak ng mga tao. Chapter 13. Panalangin ng pagdaing sa panahon ng bagabag sa Pangulong Manunugtog. Hanggang kailan, O Panginoon, iyong kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataas ang aking kaaway sa akin? Iyong bulayin at sagutin mo ako, Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata. Baka ako'y tulog sa kamatayan. Baka sabihin ng aking kaaway, ako'y manaig laban sa kanya. Baka ang aking mga kaaway ay mga galak pagka ako'y nakilos. Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ginawa ninyo ako ng sagana. Chapter 14. Ang kamamangan at kasamaan ng tao sa Pangulong Manunugtog. Ang mamang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila ay mga papahamak, sila ay
Magsisigawan ng kasuklam-suklam ng mga araw, walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa na hinahanap ang Diyos. Silang lahat ay nagsisiwalay, sila'y magkakasama na maging kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Wala bang kaalaman ang lahat ng mga manggagawa ng kasamaan na siyang nagsisikain sa aking bayan na tila nagsisikain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Panginoon? Doon na nga pa sa malaking katakutan sila sapagkat ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Inyong inilalagay ang kahihiyan ng payo ng dukha sapagkat sa Panginoon, ang Panginoon ang kanyang kanlungan. O kung ang kaligtasan ng Israel ay nanggagaling sa Siyon, kung ibabalik ng Panginoon ang nangabihag ng kanyang bayan, magagalak nga ang Jacob at masasayahan ang Israel. Chapter 15. Ang mamamayan sa banal na bundok. Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad ng matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, na gumagawa ng kasamaan sa kanyang kaibigan, na dumudusta mula sa kanyang kapwa, na sa mga mata niya ay nasisiphayo ang masama, kundi siyang nagbibigay puri ng mga natatakot sa Panginoon. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nababago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa katubo na kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makikilos kailanman. Chapter 16. Ang Panginoon ay bahagi ng buhay ng mga awit at tagapagligtas sa kamatayan. Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo'y nanganganlong ako. O kaluluwa ko, iyong sabihin, sa Panginoon ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan laban sa iyo. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang naninirang mga kinalulugdan kong lubos. Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nangahahandog sa ibang Diyos. Ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog, na nisasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi. Ang Panginoon ang siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro, iyong inilaya ng aking kapalaran. Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako. Oo, ako'y may mainam na mana, aking pupurihin ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siyon, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Chapter 17. Panalangin laban sa mga manlulupig. Dinggin mo ang matuwid, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking daing. Ulinigin mo ang aking panalangin na hindi lumalabas sa mga mandarayang labi. Manggaling sa iyong harapan ang aking kahatulan. Masdan ng iyong mga mata ang karampatan. Iyong sinubok ang aking puso. Iyong dinalaw ako sa kanagabihan. Iyong inilitis ako at wala kang nasumpungan. Ako'y nagpasya ng aking bibig ay hindi sasalangsang tungkol sa mga gawa na sa mga tao, sa pamamagitan ng salita ng iyong mga labi. Kung nag-ingat sa mga daan ng pangdadahas, ang aking mga hakbang ay nagsipanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa hindi nangadulas. Ako'y tumawag sa iyo sapagkat ikaw ay sasagot sa akin, O Diyos. Ikiling mo ang iyong pag-inig sa akin, dinggin mo ang aking pananalita.
Ipakita mo ang iyong kagilagilala sa hangandahang loob. O ikaw ay nagliligtas sa kanila na nagsisikanlong sa nagsisibangon laban sa kanila sa pamamagitan ng iyong kanan. Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata, ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Sa masama ay sumasamsam ka sa akin, sa aking mga kaaway nagsisipatay na nagsisikupkop sa akin. Sila ay nangababalot sa kanilang sariling taba. Praise God. Sila ay nagsasalita ng kanilang bibig na may kapalaluan. Kanilang kinukubkob nga kami sa aming mga hakbang. Itinititig nila ang kanilang mga mata upang ibuwal kami sa lupa. Sila ay parang leon na masiba sa kanilang huli at parang batang leon na nanunubok sa mga lihim ng dako. Bumangon ka, O Panginoon, harapin mo siya, ilukmok mo siya, iligtas mo ang aking kaluluwa sa masama sa pamagitan ng iyong taba. Sa mga tao sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon, sa mga tao na sa saliputan ng mga bahagi nila ay nasa buhay na ito, at ang tiyan nila ay pinupuno mo ng iyong kayamanan. Kanilang binubusog ang kanilang mga anak, at iniiwan nila ang natira sa kanilang pag-aari, sa kanilang sanggol. Tungkol sa aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Chapter 18. Ang Panginoon ay pinuri dahil sa pagbibigay ng tagumpay at kapangyarihan sa Pangulo Manunugtog. Awit ni David sa lingkod ng Panginoon na siyang nagsalita sa Panginoon ng mga salita. Nang awit na ito sa karawan na iniligtas siya ng Panginoon sa kamay ng lahat niyang kaaway at sa kamay ni Saul. At kanyang sinabi. Verse 1. Iniibig kita, O Panginoon, ng aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta, aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato. Sa Kanya'y manganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Ako'y tatawag sa Panginoon sa marapat na purihin. Gayo'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Pinamuluputan ako ng mga tali ng kamatayan at tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. Ang mga tali ng Siol ay nasa buong palibot ko. Ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon at dumaing ako sa aking Diyos. Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga pakinig. Nang magkagayoy na uga at nayanig ang lupa. Ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos at nauga sapagkat siya ay napuot. Napailang lang ang usok mula sa kanyang mga butas ng ilong at apoy na mula sa kanyang bibig ay sumupo. Mga baga ay nag-aalab sa pamamagitan niyaon, kanya namang iniyuko ang mga langit at ibinaba sa salimuot at nakadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya ay sumakay sa isang kerubin at lumipad, siya lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. Ginawa niya sa kadiliman ng kanyang kublihang dako ang kanyang kulandong sa buong palibot niya. Mga kadiliman ng tubig, masinsing mga alapaap sa langit. Sa kakinangan sa harap niya ay dumaan ang kanyang mga masinsing alapaap, mga granizo at mga bagang apoy. Ang Panginoon naman ay kumulog sa mga langit at pinatunog ang kataas-taasan ng kanyang tinig, mga granizo at mga bagang apoy, at kanyang inihilagpos ang kanyang mga pana at ipinapangalat sila. Mga kidlat na dimasayot at ginulo sila. Nang magkakayo nagsilitaw ang mga lagusan ng tubig at mga patibayan ng sanlibutan ay nangahubdan sa iyong pagsaway, O Panginoon.
sa, sa hihip ng hinga ng iyong mga butas ng ilong. Sila'y nagsubo mula sa itaas, kinuha niya ako. Sinagip niya ako sa maraming tubig. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at sa mga nagtatanim sa akin sapagkat sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. Sila'y dating sa akin sa karawan ng aking kasakunaan. Ngunit ang Panginoon ay siyang aking gabay. Inilabas na naman niya ako sa maluwag na dako. Iniligtas niya ako sapagkat siya ay nalulugod sa akin. Ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay ginantimpala niya ako. Sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon at hindi ako humiwalay ng masama sa aking Diyos, sapagkat lahat niyang mga kahatulan ay nangasa harap ko at hindi ko inihiwalay ang kanyang mga palatuntunan sa akin. Ako rin na may sakdal sa kanya at ako'y nag-iingat ng aking sarili sa aking kasamaan. Kaya't gantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kanyang paningin. Sa mahabagin ay pakikilala kang mahabagin, sa sakdal na tao ay pakikilala kang sakdal. Sa dalisay na pakikilala kang dalisay, at sa matigas na loob ay pakikilala kang mapagmatigas, sapagkat iyong ililigtas ang napipikating bayan, ngunit ang mga mapagmataas ng mata ay iyong ibababa, sapagkat iyong papagnigasin ang aking ilawan. Liliwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman, sapagkat sa pamamagitan mo ay dadaluhugin ko ang isang hukbo, at sa pamamagitan ng aking Diyos ay lulukso ako sa kuta. Tungkol sa Diyos ng aking lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat ng nangangalong sa Kanya, sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos ay nabibigkis sa akin ng kalakasan at nagpapasakdal ng aking lakad. Kanyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng mga paa ng mga usa, at nilalagay niya ako sa aking mga mataas na dako. Kanyang tinuturuan ang aking mga kamay na makipagdigma, na anupat ang aking mga kamay ay bumabali ng busog ng natanso. Iyon namang ibinigay sa akin ang kalasag ng iyong pangligtas, at inilayan ako ng iyong kanan, at pinadakila ako ng iyong kahinahunan. Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa ilalim ko, at ang aking mga paa ay hindi nangadulas. Aking habulin ang aking mga kaaway at aabutan ko sila, hindi man ako babalik hanggang sa sila ay malipol. Aking sasaktan sila, na anupat sila ay huwag makatayo, sapagkat sila ay nangalulumog sa ilalim ng aking mga paa. Sapagkat iyong binigkisan ako ng kalakasan sa pagbabaka, iyong pinasuko sa akin yaong nagsibangon laban sa akin. Iyo rin namang pinatatalikod sa akin ng aking mga kaaway, upang aking maihiwalay silang nagtatanim sa akin. Sila'y nagsihiyaw, ngunit walang magligtas, pati sa Panginoon, ngunit hindi niya sinagot sila. Nang magkagayoy, aking dinurog sila na gaya ng alabok sa harap ng hangin. Aking inihagis sila na gaya ng putik sa mga lansangan. Iligtas mo ako sa mga pakikipagtalo sa bayan. Iyong ginawa ako na pangulo ng mga bansa. Isang bayan na hindi ko nakikilala ay nagmaglilingkod sa akin. Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako. Ang mga taga-ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Ang mga taga-ibang lupa ay mangaghihiluka, at sila'y magsisilabas na manginginig mula sa kanilang mga taguang dako. Mabuhay nawa ang Panginoon, at maging mapalad nawa ang aking malaking bato, at takilain ng Diyos
ng aking kaligtasan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na ipinanghihiganti ako at nagpapasuko ng mga bayan sa akin. Kanyang iniligtas ako sa aking mga kaaway. Oo, itinataas mo ako at nagsisibangon laban sa akin. Iyong iniligtas ako at mangdadahas ng tao. Kaya't ako'y magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at aawit ako ng mga pagpupuri sa iyong pangalan. Dakilang kaligtasan ay binibigay niya sa kanyang hari at nagpapakita ng kagandahang loob sa kanyang pinahiran ng langis kay David at sa kanyang binhi magpakailanman. Chapter 19. Ang gawa at salita ng Panginoon sa Pangulong Manunugtog. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man. Ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo ng ukol sa araw, na gaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao, natatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na nakukubli sa pag-iinit niyaon. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay, na nagpapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid at nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay at nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot ng Panginoon ay malinis at nanatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa sa ginto, oo, kaysa sa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa sa pulot at sa pulot pukyutan. Higit dito ay sa pamagitan ng mga iyo'y magpapaunahan ang iyong lingkod sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Sinong makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa kapalulong sala. Huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Kung magkagayo'y magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at mga pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, o Panginoon, ng aking malaking bato at aking manunubos. Chapter 20. Panalangin upang magtagumpay sa kaaway. Sa Pangulong Manunugtog. Verse 1. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw at sa kahabagan. Itataas ka sa mataas na pangalan ng Diyos ni Jacob. Saklaluhan ka mula sa santuaryo at palakasin ka mula sa Sion. Alahanin nawa ng ang lahat ng mga iyong mga handog at tatanggapin niya ang iyong mga haing sinunog. Pagkaluwan ka nawa ng nais na iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong payo. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming tataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Talastas ko ngayon ang nililigtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit na pinaligtas sa kalakasan ng kanyang kanang kamay. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin sa pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila'y nangakasubsob at buwal. Ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Magligtas ka, Panginoon. Sagutin nawa kami ng hari pagka kami ay nagsitawag. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na aming napapulayan sa umagang ito. Tulungan mo na ito'y aming naunawaan at naisa puso upang higit kaming tumatag at sa aming mga pananampaglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.